umaga po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin na Blessed Sunday to you. Tayo na po ay nalalapit sa Holy Week. Actually, ito po yung huling linggo bago tayo papasok sa Holy Week na magsisimula sa Palm Sunday. At kung ating napakinggan ang ating mga pagbasa, lalong-lalo ng ating Ebanghelyo, nagsimula ito sa kwento at merong malakas na emosyon tayong narinig. Narinig natin na si Lazaro ay namatay. At ang kanyang mga kapatid na si Marta at Maria, actually, nagpasabi na kay Jesus na ang kapatid nilang si Lazaro ay may sakit. Pero nagkaroon ng delay, nagpa-delay pa si Jesus until such time na namatay na yung kanilang kapatid at doon lamang pumunta si Jesus sa kanila pagkatapos ng 4 na araw. Kaya naman dito pa lang sa umpisa ng ating Ebanghelyo, mararamdaman natin yung tampo. May pagtatampo kasi nga, they were close friends, mahal na mahal ni Jesus. Sabi nga ng ating Ebanghelyo, sina Marta, Maria at Lazaro, talagang He loves them so dearly. Siguro sa term natin ngayon, sila siguro yung mga best friends ni Jesus nung panahon niya, no? They were so close. Kaya nga naman, nung nalaman nilang may sakit si Lazaro, nagpasabi agad yung mga magkapatid na si Marta at Maria. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, nung marinig, di ba? Sabi, hindi magwawakas sa kamatayan ng sakit na ito. So when Jesus finally visited them, nung anong nangyari, mararamdaman natin yung tampo mula doon sa magkapatid na si Marta at Maria. Una, si Maria hindi na lumabas sa bahay. Nung marinig niyang paparating na si Jesus, hindi na siya lumapit. Si Marta naman, napakabigat ng kanyang sinabi. Sabi niya dito, kung nandito lang po sana kayo, hindi po namatay si Lazaro. Ngunit naniniwala ako, sabi pa rin naman niya Pero dito pa lang mararamdaman natin na may tampo. Kasi nga, kaibigan mo kami. Mahal na mahal mo kami pero hindi ka pumunta kaagad. Hindi mo napagaling yung kapatid naming si Lazaro. So ganun yung konteksto, ganun yung nakikita nating pakiramdam ng magkapatid na si Maria at Marta. And don't we share the same feelings? Don't we share the same feeling sometimes? Na tayo nagtatampo dahil pakiramdam natin may delay ang Diyos. Tayo nagtatampo dahil pakiramdam natin binabaliwala tayo ng Panginoon. Tayo nagtatampo kasi hindi natupad yung gusto natin. Pero alam natin na ang delay na nangyari sa ating Ebanghelyo ay hindi pagpapakita ng kawalang atensyon ni Jesus, kundi ang delay na nangyari sa ating Ebanghelyo ay actually pagpapakita ng lubos-lubos na pagmamahal ni Jesus. Kasi alam na natin, si Jesus nagpagaling ng namatay, pero right there and then, si Jesus nagpagaling ng mga may sakit. Pero sa ating Ebanghelyo, meron pang kakaibang nangyari. And it was their first time to witness such thing. At ano yun? 4 na araw nang namatay si Lazaro. Walang story sa ating Ebanghelyo na rin natin, na ilang araw na namatay bago muling nabuhay. Kaya naman, sa paningin at pananaw ng mga nakapaligid kay Jesus during this time, it was already impossible for him to bring life to Lazarus na namatay ng araw na siyang namatay. 4 days na. 4 days. Kaya nung sinabi ni Jesus na, okay, patanggal na ninyo yung bato. Anong sabi ni Marta? Huwag po, Panginoon, mabaho na po. Perhaps he was already bloated and decomposing. Kaya yun yung reaksyon nila. Yun yung reaksyon ni Marta. Panginoon, huwag na po, mabaho na. Pero ito yung mirakulo na katangi-tangi ring ginawa ni Jesus. At bago pa yung mangyari, tumangis si Jesus. Sa English, sabi doon, Jesus wept.
umiyak si Jesus. At dito pa lang, makikita rin natin, no, si Jesus rin, no, kasama pala natin sa ating mga emosyon, kasama pala natin sa ating mga feelings na nararamdaman natin because He was also fully human, fully divine. Alam niya yung pakiramdam natin ng nawawala, alam natin yung pakiramdam natin na nagtatampo. And in our gospel reading, He felt with Mary and Martha. Umiyak din siya dahil nawalan din siya ng kaibigan. So dito pa lang, no? Alam pa lang ni Jesus makiramdam sa atin. Nawalan ka, namatayan ka, nagtatampo ka, masaya ka, all our emotions, He knows it. And most of the time, or all the time, especially sa mga pagkakataon na tatampo tayo, lumalayo tayo, nagagalit tayo, He's there always. At pagkatapos, no, tumangi si Jesus, sabi niya, okay, magtiwala ka, Marta. Hindi lang yung mga ginawa ko dati, yung kaya kong gawin, at meron pa akong mas gagawin, nakatangi-tangi, na walang nino man ang nakagagawa pa. Sabi niya, Lazaro, lumabas ka. And sure enough, Lazarus went out from the tomb. Kakaiba ito, no? 4 days ng patay, nangangamoy na, pero muling nabuhay. Isang paalala sa atin, sa mga pagkakataon na akala natin wala na, ay meron pang magagawa ang Diyos. Yung mga pagkakataon na akala natin dead end na, meron pa palang karugtong na istorya na inihanda ng Diyos. And Jesus did this for everyone, kaya di ba sabi dito sa kauli-ulian ng ating Banghelyo, marami sa mga Hudyo na dumalaw kay Maria na nakita sa ginawa niya ang nanalig sa kanya. When they had seen this, they believed that Jesus can do anything. At ito yung nakikita ko sa aking refleksyon, ginawa ni Jesus to parang paghahanda rin, lalong-lalo na sa mga alagad niya, na kasama niya sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Bilang paalala sa kanila na, huwag kayong matakot, na ako'y magpapakasakit, huwag kayong maduduwag, huwag kayong magduda na sa aking pagkamatay sa krus ay wala nang mangyayari pa. Kasi kung si Jesus ay muling nakapagbigay ng buhay sa taong patay na ng 4 na araw, ay magagawa niya ring muling mabuhay pagkatapos ng kanyang pagpapakasakit at pagkamatay. But we know, no, just like the apostles, madalas nakakalimot tayo dahil sa takot, pangamba, problema. Nakakalimutan natin kung gaano makapangyarihan at lahat ay magagawa ng Diyos. Pero ang mabuti, si Jesus, no, hindi nagsasawa at paulit-ulit na nagpapaalala na lahat ay kayang gawin kahit yung mga napaka-imposible na o dead end na o wala na sa ating mga salita. Si Jesus kayang gawin ang lahat basta tayo ay nananalig sa Kanya. Well, of course, no, mangyayari at mapangyayari ang lahat ng mga yan, hindi sa paraan na gusto, sa panahon na gusto, kundi sa Kanyang perfect timing at perfect na pamamaraan. Sa ating Ebanghelyo, nagpapasalamat tayo, no, dahil naramdaman natin ang Jesus na nakikiramdam sa atin. Nakita natin ang Jesus na umiiyak kasama natin. Pero nakita rin natin ang Jesus na gagawin ang lahat para may paalam, may paramdam na lahat
ng mga pinagdududahan natin, lahat ng mga katanungan natin ay kayang masagot ng kanyang pagmamahal. Ito yung babaunin natin sa pagsisimula later on ng Holy Week. At ganoon din, babaunin natin sa sarili nating pakikipagsapalaran sa buhay. Alam ko, marami sa atin ngayon nagsasuffer, marami sa atin ngayon nagdududa, marami sa atin ngayon nagtatampo, nagtatanong, Lord, nasaan ka? Kung nandito ka lang sana, hindi nangyayari itong mga bagay na ito. Lord, kung nandito ka sana, wala ako sa sitwasyon na ito. Lord, bakit ayaw mo iparamdam ang iyong pagmamahal sa akin? Pero alam ko at naniniwala ako at magtiwala ka na wala man kasagutan, ngayon pa, yung mga panalangin at mga pagtangis na yan, kasama mo si Jesus na umiiyak. Kasama mo si Jesus dyan sa tabi mo na pinagdaraanan yung mga pagsubok na yan. And then I hope and I pray that later on, you will also experience your own breakthrough. Yung iyong karanasan na muling pagkabuhay, gaya ng karanasan ni Lazaro sa ating Ebanghelyo, na hindi na lang pagtangis, kundi may pananampalataya na sabi ni Jesus, no? Hindi magtatapos ang buhay sa sakit na yan. Ganon din sinasabi niya sa atin. Hindi magtatapos ang buhay mo sa problema na yan. Hindi magtatapos ang buhay mo sa mga pasakit na iyan. Kung ang Diyos binigay ang buhay kay Lazaro, kaya niya ring ibalik ang buhay na hinahangad ng puso mo. So we thank God, no? Because we have a very powerful God. Hindi malayo, kundi malapit, nakikiramdam, nakikihapis kasama natin at nangangako na merong buhay na walang hanggan pagkatapos ng mga pinagdaraanan natin. So ngayon, no? It's okay pala, no, na magtampo as long as lalapit sa Diyos. Okay na maging honest sa nararamdaman sa ating mga panalangin sa Diyos. At lalong-lalo na, no, mas okay na nananatili tayo sa Kanya at nagtitiwala sa kabila ng mga karanasan na ito. Lahat ay kayang gawin ng Diyos. Amen.